So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, anong katarantaduhan na naman itong sinasabi nga po ng number one senator at napakabonak na si Robin Padilla? Ito so hindi lang po nakakaalam, ang sabi po ni Robin Padilla, kapag namatay, tandaan nyo kapag namatay daw po si Digong sa ICC, magkakagulo daw po ang Pilipinas. Sabi niya yon. Well, in the first place mga kababayan, ito tayo po, Duterte critic po tayo. Pero tayo po, kahit po tayo ay Duterte critic, hindi po natin pinapanalangin na mamatay si Duterte doon po sa ICC kasi mas gusto po natin na mabuhay po siya ng mahaba para po pagdusahan niya yung mga kasalanan na ginawa niya. Pero bakit ito si Robin Padilla, iniisip na kagad na si Digong mamamatay na? Di ba? Ano ba, pinapanalangin nyo ba yan? Wag ganoon, di ba? O ito pakita ko sa inyo So ito balita ito from Politico. So sabi dito, okay. The Philippines could face major instability, instability daw, di ba? If something bad happens to former President Rodrigo Duterte in The Hague, according to Senator Robin Padilla, di ba? Padilla explained that Duterte's health is tied to the nation's stability given his massive influence over many Filipinos. Talino mo talaga, Robin. Talino talaga nito. Walang yan. Una mga kababayan, no? Una sa lahat, di ba? Hindi po nakadepende kay Duterte ang stability po ng Pilipinas. Mas marami po ang ayaw kay Digong kumpara po sa merong gusto. May ingay lang po talaga yung mga DDS kaya akala ninyo madami. Oh. Di ba? Ayun ang unang point. At pangalawang point, ulitin ko lang, hindi po natin pinapanalangin na mamatay si Digong. Sana at least 20 years pa, di ba? Abuti siya ng 100 years doon sa dahig habang siya po ay nakakulong, di ba? So ngayon, continue natin, sabi niya pa dito, ito, paganda Tagalog to, no? Mas magulo. Philippine stability at risk if Duterte's health declines in ICC detention, Robin Padilla. O, di ba? So, the Philippine could face major instability if something bad happens. So, nabasa natin yan. So, sabi dito sa bandang continue natin, sabi dito, ito Tagalog to. So, sabi dito, para sa akin, kung gusto natin talaga ng stability sa bansa natin, hindi natin dapat ito ginawa. He said about Duterte's arrest and turnover to the ICC, papaano kung may mangyari kay Mayor? Ngayon dito mas magulo. And so sinasabi po dito ni Robin Padilla, actually alam nyo mga kababayan, no, yung ganyang klase mga statement, di ba? Ako paniniwala ko dito nag-udyok na kaguluhan si Robin Di ba? Ewan ko lang kung ganun talaga yung plano niya o talagang tanga-tanga po talaga si Robin Padilla. Kasi yung sabihin mo na makakagulo kung pag ganito mangyari. So nag-udyok po na kaguluhan yon. Well, in the first place mga kababayan, kung talaga makakagulo po ang Pilipinas, ito kung talaga makakagulo po ang Pilipinas, kung si Duterte may mangyayari pong masama doon sa ICC, di ba? In the first place, dapat nakagulo na po sa una pa lang. Dapat nung hinuli pa lang si Digong, nagkagulo na. Ang tagal kong inihintayan, magkagulo, pero hindi naman nangyayari. Hindi, ang point dito mga kababayan, inuudyukan lang po ni Robin Padilla na kayong mga DDS subliminally ganun kayong mga DDS na nauto pa namin kapag may nangyaring masama kay Tatay Digong, manggulo tayo. Actually, Senador ka, Robin, dapat di mo ginagawa to. And by the way, mga kababayan, ako naniniwala ako, sa 2028 election, kung si Robin po ay tatakbo ulit na bilang senador, hindi na po mananalo to. Na-expose na po kabobohan ni Robin. Ang bobo niya, promise, hindi nga, seryoso. Ang bobo niya, no? So sabi dito, he claimed that those in power should have such foresight and priorities the country's interest over personal agenda. He argued that when it comes to national security, Duterte's health and survival must be the foremost concern. O, di ba? Sabi ni Robin Padilla, dapat daw inuuna daw po yung kalusugan ni Digong kaysa daw doon sa ginawa daw po ng gobyernong ito kay Digong na ipahuli sa ICC. Well, para sa akin mga kababayan, ito sabihin ko lang mamatay man si Digong o hindi doon sa ICC, hindi naman po makakagulo. Pero pinaka-importante po dito mga kababayan, nakatikim po ng hustisya yung mga namatayan at yung biktima po ng tukhang or drug war nga po ni Digong. Ayun po pinaka-importante dito. So and by the way, ano natin yan, iwan muna natin yan kasi meron sinasabi dito si Robin. Ito merong video dito si Robin, ito panoorin natin to. Saan na ba 'yon? Ito. Sige, tingnan niyo to
Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number one crowd drawer, Diba? nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo. Ayan na, so yung sinasabi dito ni Robin Padilla, di ba? Na ano daw mangyayari po sa PDP laban, yung tagahakot daw nila ng crowd si Digong, nahuli daw po sa The Hague. So ang point ko dito mga kababayan, kunwari pa si Robin, kunwari concern po sa kalusugan ni Digong, pero in the first place, ang talagang concern talaga ni Robin dito is political career. Hindi, actually mga kababayan, kung talagang concern mo yung kalusugan ni Digong, hindi mo papasok yung politika dito. Yung benefits sa PDP laban. Di ba, lino na sinabi ni Robin dito, wala na kaming yung tagahakot ng crowd. O, tinan nyo Namin si Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number one crowd drawer. Ano ba yun? Crowd drawer ba, sabi niya? Ano yun? Crowd drawer? Drawer ka? Nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila. So ganun. So, ibig sabihin, ginagawa nyo pala yon, yung bayad-bayad sa crowd. Di ba? Ngayon wala si Digong, di gawin nyo na ulit. Di ba? Silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na para kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po, talagang kami po... Actually, naniniwala ba kayo doon? Di ba naniniwala ba kayo doon na si Duterte po yung nagbibigay ng crowd po sa PDP laban? Actually, parang hindi naman So kung naalala nyo nga po, di ba, yung sa huling meeting di Abansi nila po sa Laguna, sa basketball court lang po yung ginanap. Hindi pa napuno. Di ba? Tapos dun po sa may isang meeting di Abansi din po nila, dun po sa may San Juan, sa may Green Hills, ano yun reception po ng kasalan yun Hindi rin napuno. So, anong sinasabi dito ni Robin Padilla na nagbibigay ng crowd si Duterte, basketball court yun, hindi nyo mapuno. Sasabihin nito. Di ba? Nag-gets niyo point, no? Inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal at naglilipatan na po yan ng ibang partido. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Di ba? So, so kawawa kayo. Ano ba ibig sabihin doon? Kawawa naman, di ba? So, ngayon ang point dito mga kababayan, no? So, alam naman po natin, no, na itong PDP laban mga streetwise, wala naman talaga political capital yan. Na kay Duterte po lahat nakakapit yan. Di ba? Ito, pakita ko sa inyo to, no? Ito yung mga, ito yung mga senatoriables nila Saan na ba yan? Ito. Di ba? Ito yung mga senatoriables sila si Jimmy Bundok. Si Bato, na baka huli na rin ng ICC to. Di ba? Si Bongo. Tapos si JB Hinlo, si Raul Lambino, Marcoleta, Kibuloy, Victor Rodriguez, Philip Salvador. So ngayon, sino ngayon dito? Sino ngayon ang magdadala ng PDP laban dito? Actually, wala talaga, no? Wala silang mukha dito, no? So, ang point natin dito, di ba? Kunwari lang si Robin Padilla na concern kay Digong, pero in reality, mga kababayan, na pinaka-concern talaga ni Robin Padilla, siya yung president ng PDP laban, di ba? Wala na pong tagadala po ng crowd ang PDP laban. Actually, dapat si Robin Di ba? Kasi alam naman pa natin, artista si Robin. Yun nga lang po kasi tanga. Tanga si Robin hindi niya kayang idala yung pagiging sikat niya bilang artista, bilang isang politiko. So, iba talaga. Mga kababayan iba po talaga. Tandaan nyo Hindi porket na magaling na artista, ibig sabihin magaling na po na public servant. Si Robin, tinan ninyo, di ba?
Akala nyo, di ba, magaling na artista. Totoo yun. Hindi, ako talaga, si Robin, idol ko yan. Pagiging magaling na artista, idol ko yan. Pero pagiging politiko, eh. So ito mga babae, so balikan nga natin itong statement ni Robin, di ba? So sabi dito, okay. So ito, sabi ni Robin ito kasi natin ngayon, nakita natin ang impact ni Mayor sa mga tao. Igagamble ba natin na sasabihin natin okay naman ospital doon, alagaan nila paano kung may mangyari? Ma-handle ba natin yung mga tanong he said? Okay, about nga sa ICC, di ba? So sabi dito, ito pa malupit, no? Kung meron talaga tayong existing na tatawag na inaayos na ang security ng bansa natin, siguro number one yun na isipin natin, ngayon ang health and survival ni Mayor, he added. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin dito ni Robin Padilla, malinaw naman, di ba, na nakasalalay daw po ang stability at kapayapaan ng buong Pilipinas sa kalusugan daw po ni Digong. Hindi rin naman katangahan na to. Actually, tanga-tanga po talaga, di ba? Parang tanga talaga. Kung meron mang mas worse na word sa tanga, ayun si Robin eh. Ito. Ako, una sa lahat, ayoko pong may mangyaring masama kay Duterte doon sa dahig. Ayoko po. Kasi mas gusto ko po talaga na what you call this, na pagdusahan niya yung mga ginawa niya kasalanan na pinapatay nga po ng tukhang. Pati na rin po yung pagbebenta niya po sa West Philippine Sea, di ba? Yung pinagkanuluto sa China. Kaya dumadami po yung pro-China ngayon dahil po kay Digong yan. So para sa akin, mas maganda po na pagdusahan ni Digong yan doon. So ang boring naman nun, isipin nyo, ang boring nun. Si Digong mamamatay kaagad, ang boring. Ang boring ng ending po na pinaglalaban natin. Ang boring nun. So mas maganda, matapos ni Digong yung hearing, matapos ni Digong yung trial, at magkaroon po siya ng verdict doon, guilty man o hindi guilty, tanggapin natin. Okay? Kung hindi siya guilty, edi palakpakan tayong lahat. Thank you, di ba? Ganun talaga, due process yan eh. Kung guilty po siya, edi pagdusahan niya po yung kasalanan niya. Ganun lang naman kasimple yun. Mas gusto po namin yun, matuloy po yung kaso sa ICC at matapos niya yun. Ayaw namin siyang mamatay. Agree ba kayo doon? Diyan, nasa team replay. Kayo ba, agree ba kayo doon? O tayo karamihan pa ng mga viewer po natin dito is mga Duterte critic tayo. Pero ako naniniwala ako na tayo mga kababayan, hindi po natin pinagdadasal na mamatay si Digong dun po sa ICC. Pero bakit itong mga kakampi po ni Robin pero bakit itong mga kakampi ni Duterte mismo ang nagbabanggit na mamamatay si Digong sa ICC, sa dahig? Sabi ko sa inyo, baliktad ng utak ng mga to eh. Di ba? So yun. So kayo po mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? So statement nga po ni Robin. Kayo ba, agree ba kayo dito na sana wag mo nang may mangyari masama kay Digong sa ICC? Di ba? So, yun. Agree ba kayo dito o agree kayo kay Robin? Namamatay na lang si Digong doon. Tayo nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, and then nga pala wala pa po kayong party list na napipili, baka pwede nyo po i-consider po ang ABP. Ito pala, ABP sa kabila. Baliktad. Tapos 134 sa balota. Okay? Ang bumbero ng Pilipinas. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo. Nasusunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.